Isang matinding babala mga kapatid ang binitawan ni Russian Foreign Minister Lavrov dito sa 80th session of the United Nations General Assembly sa New York mga kapatid. Ito, basahin natin ang sabi mga kapatid. Ito yung parang pinakabuod nitong balitang to Nabibigyan natin ng reaction ngayon at commentary dahil ngayon ay maugong na ang usap-usapan na maaring sumiklab daw anytime mga kapatid ang kinatatakutan ng lahat na digmaang pandaigdigan. Sabi rito, Russia highlighted its stance on security, yung posisyon nila mga kapatid sa kanilang seguridad. The Ukraine conflict and global relations. Moscow warned that any aggression against Russia will be met with a decisive response. Ano man daw mga kapatid ang agresibong aksyon laban sa Russia ay tutugunan nila ng isang decisive response mga kapatid. Russia also emphasized its readiness for negotiations. Handa naman daw sila makipag-usap to address the root causes of the conflict in Ukraine and called for continued dialogue with the United States to prevent further escalation and safeguard world peace. Alamin natin mga kapatid ang balitang ito at mamaya-maya meron pa tayong isang panonoorin dito dahil ipinadala ng Amerika ang pinakamalaking aircraft carrier na USS Gerald R. Ford ng US Navy para daw sumama o sumali rito sa NATO allies in the North Sea for the third iteration of Neptune Strike 2025. Mamaya alamin natin yan mga kapatid pero unahin muna natin to. At the United Nations headquarters in New York, Russia reaffirmed its position on global security and ongoing tensions with the West. Moscow stated that any aggression against Russia would trigger a firm and decisive response. So ito na nga mga kapatid, ito yung babala ng Russia. Any aggression daw mga kapatid against Russia ay pwedeng makapag-trigger ng decisive response nila, yung pwede nilang pagganti, no? The Russian government accused Western nations of fueling tensions by spreading claims that Russia intends to target NATO or European Union member states. Okay, so sinisisi ng Russia ang Western countries, so itong Amerika, na naggumagatong daw mga kapatid dito sa problema ng Russia dito sa NATO. Ang sabi rito mga kapatid, kung babalikan natin, yung United States daw mga kapatid ang gumagatong at nagsasabing ang Russia daw mga kapatid ay may intensyon na targetin itong NATO o yung mga European countries. Yun ang sinasabi rito ni Russian Foreign Minister Lavrov. European Union member states. Russia dismissed these claims as provocations, insisting it has no such intentions. So wala daw silang intensyon na targetin ng NATO o kaya mga European states. Amerika lang daw ang nagpapakalat nun. Turning to the conflict in Ukraine, Russia reiterated that it has been open to negotiations from the beginning. Moscow insists that peace talks must address what it calls the root causes of the conflict. According to Russia, this includes securing its own national interests, restoring the rights of Russian-speaking communities in Ukraine, and establishing security guarantees that would apply to both sides. The message also touched on relations between Russia and the United States. Moscow underlined that both countries bear special responsibility for global stability and for avoiding actions that could lead to a wider conflict. Russia expressed cautious hope that dialogue with Washington will continue. So maging ang Russia mga kapatid ay umaasa pa rin na makukuha mga tol sa pakikipag-usap o dialogue para matapos na itong tensyon na to mga tol. Alam niyo kung ako lang din masusunod, diba? Kung ako lang din merong kakayanan, ito yung isa sa mga pinakamagandang gawin nitong mga world leaders na to. Kaysa magpakitaan sila ng kanila-kanilang mga puwersa. Kasi sila mga kapatid, kayang-kaya nila mga sarili nila diba? Meron sila mga bunker. Paano yung mga inosenteng mamamayan, diba? Mga ordinaryong sibilyan na maaaring madamay dito sa mga labanan na yan. Wala, kawawa lang sila, diba? Etong mga to, kapag sumiklab na yung labanan, magtatago lang sa mga bunker yung mga leader na yan diba? Safe na sila dun paano yung mga mamamayan, diba? Kaya dapat sila yung dapat manguna na maayos itong mga problemang to sa pamamagitan ng dialogue na yan. As both nations play a critical role in safeguarding peace. This statement comes at a time of heightened global tensions, where the balance between diplomacy and confrontation remains a defining challenge for international security.
Alright mga kapatid, eto ituloy natin etong balitang to. Kasi yun nga mga kapatid, sinasabi ng NATO, ng Russia na wala naman daw silang intensyon, 'di ba? Na targetin ang mga NATO countries o European states mga kapatid. Pero eto, sa ibang balita naman mula naman dito sa WION. Sabi rito, the world's largest aircraft carrier, the USS Gerald R. Ford of the US Navy joined NATO allies in the North Sea for the third iteration of Neptune. Ito'y pagpapakita ng puwersa mga tol ng NATO kung gaano rin sila kalakas. No, ito'y panoorin natin to. And amidst heightened tensions with Russia, NATO is now flexing its military might in the North Sea as part of the exercise Neptune Strike. In a big message to Moscow, the world's largest aircraft carrier, USS Gerald R. Ford, participated in the exercises, and US destroyers and French and Danish frigates escorted the giant aircraft carrier on the high seas. The USS Gerald was flanked by 20 ships, while the F-35 and F-18 jets took off with a deafening roar and flew in a diamond formation behind an E-2 Hawkeye early warning aircraft. Diamond formation. NATO's big message to Russia amid threats. Carrier USS Gerald R. Ford joins NATO's Neptune strike exercise. Europe prepares to build drone wall. So ito yung balak nilang gawin. The USS Gerald Ford is a nuclear-powered aircraft carrier with a length of 333 meters. It weighs a whopping 100,000 tons. Oh, wow, napakabigat. So ito yung pinakamalaki sa buong mundo. The Neptune strike exercise brings together 13 NATO nations and 10,000 military personnel across the Mediterranean, Adriatic, North and Baltic seas. So parang ito yung pagpapakita din ng puwersa no, sa Russia para ipakita kung gaano kalakas itong NATO. Kasi ang NATO mga kapatid, binubuo yan ng maraming bansa. And the show of strength comes at a time when NATO has vowed to protect every inch of the alliance's territory against the Russian attacks. Mga to, pangyayari to kasunod nga nung sunod-sunod nitong mga nakaraan na pagpasok daw di umano mga tol ng drones at saka Russian aircraft sa mga airspace ng NATO countries. Yun ngayong inirereklamo di ba sa Estonia, sa Poland, di ba? Nagrereklamo sila na etong ginagawa ng Russia threat daw. Multi-domain scenarios. You can think about all the domains. We've been doing every single one of them every day. We just got back from the Arctic and the high north and operated with submarines, operated in the air, German, France, multinational exercises steaming and sailing together to meet national objectives and European NATO objectives as well. Alongside these drills, NATO military chiefs also met in Latvia to discuss air defense and deterrence measures amidst a wave of drone incursions from Russia. This comes a day after the European defense ministers agreed to develop a drone wall along their borders with Russia and Ukraine to better detect, track and to intercept drones violating Europe's airspace. So as Russia intensifies aerial assaults in Ukraine, many fear that the war could actually spill over into NATO's eastern flank. Yun ang problema kapag ito na nakalaban ng Russia, mas malaki na to. The recent drone sightings in Denmark and Norway, the drone incursions in Polish and Romanian territory, and also the violation of Estonian airspace by the Russian fighter jets have put NATO on the edge. The NATO chief, Mark Rutte, has already vowed that NATO will defend every inch of the territory, and the American President Donald Trump has suggested that NATO should actually shoot down any suspected Russian jets on its territory. No, di ba yun nga yung sinasabi ng NATO They depensahan nila for every inch ng NATO territory habang sinasabi naman ni Donald Trump, dapat pag pumasok na yung mga Russian aircraft sa NATO airspace, pabagsakin nyo na, sabing ganun ni Donald Trump. Na pwedeng yan mga kapatid ay makapag-trigger nga. Anytime nga sabing ganun, isang maling galaw, isang pagsabog, pwede talaga mag-trigger to ng pandaigdigang labanan. So as tensions between NATO and Russia reach a fever pitch, the message from NATO's military drills is pretty clear. Moscow's misadventures would not go unanswered. For all the latest
So ngayon mga kapatid, nakikita natin ngayon na nagiging takbo ng ating daigdig, no? Sana eto'y makuha sa dialogue. Sana eto pwede na nga natin silang tawaging mga warlords, no? Kasi ibang klase tong mga to, di ba? Ang kawawa din kasi mga tol, yung mga sibilyan, yung mga nadadamay lang, di ba? Sa labanan pa nga lang ng Palestine at saka ng Israel, di ba? Sobrang dami ng mga sibilyan na nadadamay. Eto mga tol, hindi na to basta labanan ng dalawang bansa. Russia to laban sa halo-halong bansa na binubuo nitong NATO mga tol. Sobrang lakas nitong puwersang to. Kaya pag ito talaga sumiklab mga kapatid, nako po, yari talaga. Maghandaan dapat maganda. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.